Hindi ka tumatanda. Hindi ka mukha ko. Okay. Sorry, good morning. So, I just have a few announcements to make. Been a very interesting and long week. But again, I just wanted to reiterate yung instructions ng Pangulo. Lalo na ngayon na ginabas na yung executive order ng Independent Commission on Infrastructure at binigyan ng ICI ng mandato na busisiin ang mga infrastructure projects over the past 10 years. No, hindi lang flood control at hindi lang magsaspan ng past 10 years, which includes, I think, even the time pa of Pinoy. No? So, we are looking forward to working with the Independent Commission once they are set up. We will cooperate fully with them. We have already secured the documents here in DPWH Central, and we have ordered securing of documents throughout the country at the regional and district offices to prepare for the investigation of the Independent Commission on Infrastructure. So, handa tayo dyan, no? Na makipag-cooperate fully sa ICI kapag yan ay nagsimula na ang kanilang trabaho. But, in the meantime, na hindi pa nagsisimula ang ICI at hindi pa sila na bubuo at hindi pa sila na nagsisimula sa kanilang trabaho, ang utos po ni Pangulong Marcos ay paspasan palalo ang pananagot ng mga iba't ibang taong involved sa mga ghost project, substandard projects na hindi lamang pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin, kung hindi, malaki pa ang ibinibigay na pinsala sa ating mga kababayan. So ulitin ko, ready tayong mag-cooperate na pero sa Independent Commission on Infrastructure, pero hindi pa rin tayo titigil sa mga susunod na araw at susunod na linggo sa ating pagfa-file ng mga kaso sa Ombudsman. Maalala nyo kahapon, sinabi ko, una pa lang ito sa marami. And today, I want to let you know that next week, we will be filing the second case. And this will be a case against those involved in the projects in Oriental Mindoro. Next week. Okay, so the lawyers and the team are already preparing for the filing of the case for the projects in Oriental Mindoro. Kinausap ko na rin si Governor Bons Dolor at in-inform ko na siya at siya po ay nagsabi sa akin na sasama daw po siya sa pag-file ng kaso sa Miyerkules next week. So yun po, no? We will be filing similar cases but now against the people involved, both within DPWH and the contractors involved in the Oriental Mindoro projects that we saw for ourselves nung Wednesday, no, last Wednesday. So, yun ang unang announcement. Second announcement. Kahapon, nakakuha kami ng report galing kay Senator Raffy Tulfo about a official of the DPWH. His name is Attorney Mikael Tupas, Attorney for Legal Service. May report na medyo abusado itong opisyal na ito ng DPWH. Ayaw daw siyang papasukin sa isang gated na subdivision ng isang guard. Nagalit siya, pinagmumura niya yung guard, tapos binalikan pa niya, may kasama daw na pulis ba? Pinahuli pa yung guard na obviously ginagawa lang naman nung guard ang kanyang trabaho.
So, I just want to let you know that effective today, I have relieved Attorney Tupas of his position. Renelieve ko na siya ngayon. Ito, I will give you copies of this relief order that I signed today. And I have asked the security guard and the wife of the security guard na nagsumbong at nagreklamo kay Senator Raffy Tulfo na mag-file ng official complaint sa DPWH para ma-process na natin yung complaint na yon at para kung totoo yung allegation against Attorney Tupas, pasensyahan tayo, Attorney Tupas. So we will not tolerate abusive behavior dito sa DPWH. Kagaya nung hindi natin pag-tolerate ng abusive behavior sa DOTR, sa LTO, sa LTFRB, hindi natin ito tolerate ang mga abusadong mga opisyal ng gobyerno dito sa DPWH. At ito nagsaserve ng warning sa mga taga-DPWH. Kapag may reklamo sa inyo, at ito ay na-validate namin, kung ano yung mangyayari at nangyari dito kay Attorney Tupas, mangyayari din sa inyo. Uulitin ko, renelieve ko na, as of today, si Attorney Tupas. At sana mag-file po ng complaint by next week, yung security guard, yung kanyang asawa, yung kanyang pamilya, at makakaasa sila na aksyonan natin ito ng mabilis. At nagpapasalamat na po ako kay Senator Raffy Tulfo. Sir, maraming salamat po sa kanyang Chief of Staff, si Attorney Gareth. Maraming salamat at pinaabot nyo agad-agad sa amin kahapon itong report sa inyo na ito. Ikatlo, gusto kong malaman ninyo, kasi marami na rin nagtatanong, no? Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. Kailangan ng, sabi ni Governor Bons Dulor, kailangan natin ng flood control sa Oriental Mindoro. So, gusto ko malaman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagfa-file ng criminal cases dito sa mga proyektong talagang binastos nitong mga contractor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao at obviously either walang ginawa o substandard ang ginawa, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga contractor na binaboy ang mga proyektong ito. So, unang-una, hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. In-inform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, 5 years pwede silang habulin. Meaning may warranty dapat yan. Parang pagka ikaw ay bumili ng TV, may warranty yan. At kailangan yan palitan ng buo kapag sira. So obviously, kung ghost, hahabulin natin itong mga to. Nasa kontrata yan. Ito na yung part ng mga civil obligations, no? Yung kailangan ibalik ang pera ng taong bayan. Isa pa na i-anunsyo ko ngayon, aparte dun sa paghabol sa bonds, sa warranty, sa securities, next week, pupunta po ako, nag-set po ako ng meeting sa Monday ba? Sa Monday, sa Anti-Money Laundering Council. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Alam nyo, importante po ito, kailangan kong i-emphasize, dahil hindi sapat yung makulong, hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyong-bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto.
kailangang ibalik yung perang yan. At yan din ang gagawin natin. So lahat ng pa-file natin ng criminal case sa ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. At yon ang tatlong gagawin natin. Bonds sa kontrata, warranties and security sa kontrata, at third, makikipag-ugnayan tayo sa Anti-Money Laundering Council para sa eventual freezing at forfeiture ng kanilang mga assets para maibalik ang pera ng taong bayan. So yun po, no, ang aking tatlong i-anunsyo ngayon. So bago ako tumanggap ng tanong, uulitin ko. Sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Thank you very much. I can now take questions. Hi sir, Mads po from Net25. Sir, in the meantime, since sabi ng Pag-asa, marami pa pong bagyo yung expected na dumating sa atin, ano po yung initial muna na gagawin ng DPWH since medyo matagal kung hahabulin pa natin sila? Opo. Well, kailangan tuloy-tuloy ang ating mga proyekto. Alam nyo, kaya ako medyo nahihirapan at na-overwhelm apart from the fact na technically, nag-iisa pa lang ako dito, no? At wala pa yung ating mga bagong team na i-appoint din. No? Ang trabaho ng DPWH, hindi maghabol. Kaya lang, wala tayong choice. Wala tayong choice. Kailangan nating panagutin ang mga taong to. Pero, kailangan tandaan natin, ang trabaho ng DPWH gumawa ng mga proyekto para sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng huminto yun. So, para sa flood control, meron akong pinapagawang plano for, at least for NCR at sa ibang mga lugar na talagang tinatamaan ng baha, na i-anunsyo namin siguro in the next week or so. No, ito ay kasama na rin dun sa planong suporta na ibibigay ng private sector na inanunsyo, I think 2-3 weeks ago ni Mr. Ramon Ang. So kami ngayon ay nakikipag-coordinate sa private sector para mag-mobilize ng isang malaking proyekto para kahit papano maibsan ang mga baha, lalo na yung mga paparating na baha, dahil sa mga paparating na bagyo sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Hintay lang po tayo, ino-organize po nila yung sarili nila. Nagsimula lang po sila a few days ago. Pero meron po tayong gagawin in the next week. Nasisimulan na natin. Sir, good morning. Christian Manio din si Double B. Sir, confirm lang namin, tuluyan ng tinanggal sa trabaho yung ilang opisyal ng DPWH na kinasuhan nyo. And then, blacklisted na rin yung ilang contractors. Today, pipirmahan ko today ang dismissal ni Bryce Hernandez at ni JP Mendoza. No? Alam niyo naman, napirmahan ko na yung dismissal ni Alcantara. Today, I was informed na ready na rin yung magiging order of dismissal ni Hernandez at ni Mendoza. So, hintayin nyo na lang yon. Pagka yun napirmahan ko na, yun ay ipapadala na lang namin para magaman ng publiko. Sir, may blacklisted contractors na rin? Nag-blacklist na rin kami ng ilang contractor. Alam ko ang Wawaw at ang Sims. Ongoing na rin ang process of blacklisting nung mga kumpanya ng Diskaya. So again, pag lumabas din yan, i-announce din namin yan kapag napirmahan na natin. Sir, Sandra po from MA7. Sir, ask ko lang kung for additional details no ipa-file nyo sa Mindoro kasi 'di ba in the past news reports involved dun yung SunWest, Diskaya, Opo. tsaka may missing and ghost projects. Opo. Go ahead, sir.
Ang ifa-file nating unang kaso, yung substandard na project na pinakita ni Governor Dolor. Tatlo po ang contractor doon. 7 packages po ata yun sa aking pagkakaalam, no? 5 package ay SunWest ang contractor. At isang package ay St. Timothy at isang package ay Elite. Yung St. Timothy at Elite, mga Diskaya connected companies po yun. So yun po, we will be filing the same cases that we filed against Wawaw, St. Timothy, Sims, and IM that we filed yesterday. And also against the involved DPWH personnel. Mga ilan po yung DPWH and how high? Magagaman po natin next week, Ma'am Sandra. Hintayin na nga po natin yung pag-file natin ng kaso sa Wednesday. O yan, sinasabi ko na kung kailan ako magpapile para hindi kayo magugulat. Hi, Sir Lance po from Newswatch Plus. You've mentioned, sir, yung SunWest, isa dun sa mga kasuhan, and then St. Timothy and Elite. Have we identified like the personalities na dun sa SunWest na kasama sa kakasuhan? Ginagawa na po yun ng mga abogado natin ngayon. Madali naman po makita yan sa